papapiliin kita 50,000 na fixed monthly income versus 1,000 income na pwedeng tumaas later on. Ano ang pipiliin mo? Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Kung hindi pa tayo ganun ka financially literate, syempre ang pipiliin natin yung sigurado na tayo, 'di ba? Dun sa 50K na fixed monthly income. Yun yung pipiliin natin. Pero, doon sa 50K monthly fixed income, papasok ka syempre. May boss ka, papasok ka sa opisina, magtatrabaho ka ng 8 hours para magkaroon ka ng 50,000 na fixed monthly income. Doon naman sa 1,000 na income, pero pwede siyang tumaas later on, depende sa sipag at syaga mo. Hawak mo yung oras mo, may time ka to do things na gusto mong gawin, wala kang boss, hindi ka kailangang mamasahe, papunta sa opisina, meron kang freedom. Yun nga lang, sa umpisa, maliit lang talaga yung kinikita mo. Actually, yung kwento na yan, nangyari din personally sa buhay ko. 2014, nung nag-quit ako bilang accountant, okay yung income ko that time. Tumatanggap ako ng malaking income naman every month. Pero nag-decide ako na i-give up yung pagiging accountant and then piliin yung income na hindi sigurado. Pag kasi entrepreneur ka, hindi sigurado talaga yung magiging income mo. Pero bakit ako nag-decide na piliin yung hindi sigurado na income? Ang kapalit naman nun is yung magkakaroon ka ng time freedom. Hindi ka na mai-stress pagpasok sa trabaho. Bago ako nakapag-decide na gawin yon, syempre, prepare din muna ako and talagang pinag-isipan kong mabuti. Share ko sa inyo yung 3 money lessons bakit ko pinili yung mag-give up as accountant at piliin yung income na hindi sigurado. Para magkaroon kayo ng lakas na loob na i-pursue yung passion nyo or yung gustong-gusto nyong gawin pero hindi kayo sigurado kung kikita ba kayo doon. Yung 3 money lessons na to is, una, habang tumataas yung income mo, napansin ko, lumalaki din yung gastusin mo. Napansin ko, bakit ganun? Dati nagkakasya naman yung maliit na sweldo, napapagkasya ko siya sa gastusin ko. Pero kahit na lumaki yung sweldo ko, bakit parang ang hirap pa rin makaipon? Bakit parang lalong lumalaki din yung ginagastos ko? By nature, ganyan yung nangyayari. So, kayo ba nakaka-relate? So, yun yung unang money lessons na natutunan ko na hindi nagmamatter yung income, kundi kung paano ka mamuhay. Ano yung lifestyle mo? May mga OFW ako na mga nakakausap na before nagkakasya naman yung gantong income, pero nung nakapag-abroad sila, lumaki na yung income, pero bakit kapos pa rin? Bakit kinukulang pa rin? Hindi sagot yung pagkakaroon ng fixed monthly income. Pangalawang lesson naman na natutunan ko is yung akala natin ang kinukuha lang sa atin na bagay na kapalit ng malaking sweldo is yung time natin. Diba? Papasok tayo, magtatrabaho tayo, akala natin yung time lang yung nakukuha sa atin. Pero hindi natin napapansin, mas malaki yung nagiging trade-off natin, yung nagiging kapalit ng time natin. Like yung time nyo para sa pamilya nyo, nababawasan. Pumapasok ako ng 8 hours pero isasama mo pa yung travel time, nasa 6 hours total, edi parang 12 hours nasa labas ako. Uuwi ako, anong oras na, tulog na yung pamilya ko. Gigising ako sa umaga, tulog pa sila. Hindi natin napapansin, yun yung trade-off. Ano pa yung mga nagiging trade-off natin sa trabaho? Nagiging trade-off din natin sa trabaho yung health din natin. Siyempre, nandyan yung lagi ka nang nag-o-overtime. Siyempre, pag nag-o-overtime ka, nagsasuffer din yung health mo. Hindi lang physical health pati mental health mo. Yun yung na-realize ko na bawat desisyon natin, meron niyang trade-off. Isipin natin, ano ba yung mas mahalaga para sa atin? Malaking income or magkaroon ka ng healthy na lifestyle? Actually, pwede mo magawa na kumita ka ng malaki, pero balance yung life mo. May oras ka para sa pamilya mo, may oras ka para sa sarili mo, meron kang time para mag-exercise, para maging healthy, meron kang time for your mental health. Yun yung pangalawang lesson na natutunan ko, kaya nag-decide ako na mag-quit bilang accountant. Pangatlo na natutunan ko is kahit gaano kalaki yung kinikita mo, kahit na 50K or 100K pa yan, kahit napakalaki ng kinikita mo, pero kung hindi ka
marunong mag-manage ng finances mo, kung hindi mo na-handle ng tama yung mga income mo, sabi nga, di ba, kung hindi ka makapag-ipon sa maliit na halaga, hindi ka makakapag-ipon sa malaking halaga. So, isa yun sa na-realize ko na kahit gaano kalaki yung income mo, pero kung hindi mo siya na-manage ng tama, kung hindi ka nakakapagtabi, kung hindi ka nakakapag-ipon, mas daig pa ng maliit yung kinikita, pero nakakapag-ipon. Kaysa sa kumikita ng 50,000 or ako kumikita ako ng ganun tapos wala ako naiipon at utang pa. Compared do sa kumikita ng 10,000 every month or 20,000 every month pero nakakapag-ipon ng 5K every month. Wala talaga siya sa laki ng income. So, yun yung tatlong money lessons na natutunan ko kaya nag-decide ako na mag-quit. Kasi dun sa hindi sigurado na income pero posibleng tumaas, lalo na kapag gusto mo siya, may passion ka na gawin yon, mahal mo yung ginagawa mo, possible na yung 1,000 na yon after 1 year or after 2 years, pinakamatagal na is after 5 years, pwede kang kumita nung 50K or more pa, na hawak mo yung oras mo, may time ka para sa sarili mo, at hindi ka pa magkakasakit, diba? Kakatrabaho, kaka-overtime para lang magkaroon ng fixed monthly income. I hope meron kayong nakuha na magandang lesson dito. Kaya ginawa ko to is para i-invite kayo kung gusto nyong matuto pa further kung paano kayo makakapag-ipon, makakapag-invest, ma-manage yung pera nyo ng tama. Meron kaming live webinars. Mag-type kayo dyan ng ipon sa baba, IPON. Every Saturday naman po yung webinar namin ng 8 p.m. I hope meron po akong naidagdag na bagong kaalaman. Parang ma-motivate kayo or ma-inspire kayo na i-push po yung dream job nyo or dream career nyo. Kahit hindi sigurado yung income na yon, pero sure kayo natataas yon later on. At ang trade-off nun is hawak nyo yung oras nyo at nagagawa nyo yung mga bagay na gusto nyo. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.